Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Donald, sa issue ng sa issue ng double standards daw, kasi kay Hmm. PBBM daw masyadong mahigpit. Dito Oo. naman daw masyadong naging maluwag yung House. Alam mo ang ganda ng sagot ni Adolf Ascona. Alam mo ang sabi? Ay talaga namang hindi pwedeng pareho yung Vice President at President. Kasi kahit sa Constitution, they are treated not equally. Kasi ang President, siya ang nakaupo na nagmamanage ng bansa, nag-govern. Ang Vice President, hindi pa naman siya nakaupo. Spare tire. Spare tire. Ibig sabihin, dapat mahigpit ang pag-impeach ng Presidente. Hindi talaga pwede yan na pareho. To the point nga, na pagdating sa Senate, ang nagpe-preside pag President, Chief Justice. Kapag ibang officials, including the Vice President, Senate President lang yan. Senate President. So, dyan pa lang, malinaw nang may iba naman talagang treatment ang President kaysa sa Vice. Kaya kung sasabihin mong masyadong naging mahigpit kay PBBM, dito kay VP Sara, ay talagang ganyan. Kasi iba talaga ang treatment sa President at Vice. Galing yan sa isa sa mga framers ng Constitution at isang magaling na Constitution. At very fair yan si Adolf Ascona. Di ba? Ano yan? Hindi yan bias pag nagkasa kanyang mga views. Pero ang galing nung point niya, tama. Kaya anyway, kaya doon naman sa sinasabing bakit nagsusumpina ang Justice Committee. Unang-una, kung sa simpleng ang investigations in aid of legislation, merong subpoena. Dito pa kaya sa impeachment na walang subpoena powers. Kumbaga, pangatlo, yung hearing. Alam nga namang walang hearing. Yun na nga yung require ng yung Supreme Court. Ng Supreme Court na magkanda kayo ng hearing, bigyan ng pagkakataon, opportunity to be heard yung respondent. At yun na yung binibigay. Kaya lang, hindi naman kayo magde-declare ng wala namang conviction doon eh. Parang tinitignan lang, parang yung sa sinabi mo kanina, yung confirmation trial sa ICC, tinitignan lang kung magpo-proceed ba doon sa formal trial. Yes. In so many words, parang gano'n. Actually, ang i-determine lang naman ng Justice Committee diyan, probable cause. Nasa determination na kasi sila ngayon ng probable cause. Kasi na-determine nila na may sufficiency in form, may sufficiency in substance, may sufficiency in grounds. Yung kasing mga sufficiency in form, sufficiency in substance, sufficiency in grounds, dun ka lang titingin sa document. Pero pagdating na sa sufficiency ng probable cause, determination na ng sufficiency, kailangan mo na ring tingnan ano ba yung mga ebidensya at testigo, sino-sino ba. So, ibig sabihin, gustong makita yan ng Justice Committee para makonvince sila kung mayroon ng probable cause. Kasi sila yung magre-report sa plenary na may probable cause and therefore we are recommending na ipurso itong impeachment na to. Yan yun eh. Kaya ang mangyayari dito sa Justice Committee, ipipresent yung mga ebidensya at testigo, magkakaroon ng clarificatory hearing. Ibig sabihin, kung may mga members ng Justice Committee, halimbawa si Congressman Rufus Rodriguez, di ba? Nung nakaraan, gusto niya nang wag nang pa-attendin si Madriaga. Sabi ni Congressman Laila, hindi. Pa-attendin muna natin. Pagdating doon, di sa ka mag-raise ng mga issues mo. Ibig sabihin, doon yung clarificatory questions, pwede nang i-raise ni Madriaga, ay ni Rufus. Pero, pag nasagot na yung mga clarificatory questions, hindi magkakaroon ng trial kahit yung mini trial na sinasabi mo, Nal. Actually, alam naman natin ang ibig lang naman nating sabihin. At least dito, mapag-uusapan yung mga testigo at ebidensya. Hearing. Yun ang ibig sabihin natin. Para ikwan siya, ihiwalay dun sa tulay na trial sa Senado. Diba? Ang tanong ko, attorney, kasama ba sa sphere ng probable cause? Halimbawa, concretely, yung pagsubpina ng bank accounts ni Sara at ng kanyang pamilya, ng kanyang kasama ba 'yon sa sphere ng probable cause, or katulad ng sinasabi ng kampo ni Sara, fishing expedition yan? Yan nga kasing fishing expedition. Unang-una, pag sinabi mong fishing expedition, wala pang mga ebidensya, maghahanap pa lang. Unang-una, sa iba't ibang mga grounds ng impeachment, tungkol sa confidential funds,
Sos, ang haba-haba na ng hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability, di ba? Yung chini-chair noon in Congress ni Joel Chua. Ang haba-haba na noon. Pinatawag na halos lahat yan. Yung mga sinusumpinan na yan, pinatawag na yan noon. Kahit yan, lahat yan. Kaya ibig sabihin, dun pa lang, ang dami ng ebidensya. Ano na yon? Actually, ang mga ebidensya na yon, may iba-ibang custodians yon. Yung mga original copies doon, may iba-ibang custodians. Kaya sila sinusumpi na ngayon na i-produce nyo yung mga original copies kasi kailangan ng House. Di ba? Pero ibig sabihin, hindi na yun fishing expedition kasi alam na ang laman ng mga ano na yon. Alam na natin yung Mary Grace Piatos. Alam na rin natin yung mga notice of disallowances. Alam na rin natin yung bribery ni Sara doon kila DepEd, dating DepEd Yusek Gloria, including yung mga envelopes na Hope, yung Hope envelopes. So ibig sabihin, hindi na ito fishing expedition kasi alam na nga natin yung mga ebidensya eh. Inattach na yun. Kaya lang pwede mong sabihin na yung pagsabpina ng bank accounts ay may relasyon dyan sa 120 million na ginastos in 11 days. Dahil titignan mo, yung 111 million na yan ay pumasok ba sa kanyang bank account. Diba? Kumbaga by extension, pwede mo i-argue. No? Nasa usapin ng confidential fund, kaya binubuksan yung kanyang salin, kaya pinapabuksan yung kanyang bank accounts, ay gusto na yung makita kung pumasok ba yan o hindi. Sa kanyang... Saka relevant ba yan sa... relevant? Of course, relevant. Material, yes. Di ba? Materiality and relevancy. Yun yung ano yan. Actually, ano yan eh. Kaya nga yung sinasabing yung pagbabanta ni Sara na may hinire siyang assassin na papatay sa Pangulo at sa First Lady, mayroon na niyan lumabas na yan sa ano na rin yan. May sa buong mundo. Nakita ng buong mundo yun. Oo. So, ibig sabihin, kaya hindi mo talaga itong mga sinasabi ng DDS. Ang okay sana kung mga vloggers lang ang nagre-raise. Ang problema, mga abogado. Abogado. Halimbawa, nire-raise nila, itong articles of impeachment, rehash lang ito nung impeachment a year ago. Well, yes, totoo. Dahil hindi naman natuloy yung impeachment di ba? Diba, hindi natuloy So, ulitin mo. No? Ulitin mo. Kaya, sinusubukan unawain saan sila nanggagaling No? Dahil, nag-erase ng abogado Ganito yung ang Article 11, isang buong article yan sa Constitution. Dinibuot lang sa accountability of public officers. So, ibig sabihin, ganun ka-importante yung article na yan. Imaginin mo, nag-devote ka ng one whole article just for that. Accountability of public officers. At ang tungkol sa ombudsman, ang tungkol sa impeachment, nandyan yan sa accountability of public officers. Tama. Ngayon, ano ang nakalagay sa Section 3? Section 3 ng Article 11. Ang Congress, ang House of Representatives, ang may exclusive power to initiate impeachment complaints. Ang term na ginamit is exclusive So, ibig sabihin, ang Senate naman ang sole power to try. So, ibig sabihin, Congress, sila talaga ang may sa impeachment. Ngayon, pagdating sa paragraph 8, alam mo nakalagay sa paragraph 8, ang Congress ay may power na mag-draft ng rules sa impeachment para mabigyan ng effectivity yung section na yon tungkol sa impeachment. So, ibig sabihin, yung rules ng impeachment, ang paggawa niyan, pag-craft, ay binigay sa Congress. So, ibig sabihin, pwedeng makialam ang Korte Suprema, chikan muna ng Korte Suprema kung ang ginawa ng pwede ba yon na ipa-aproban mo sa Supreme Court or kahit sa President? Hindi. Sila, on their own, sila lang yung may power na kung ano ang rules ng impeachment. Pwede lang nadalhin yan sa Korte Suprema kung may grave abuse of discretion dun sa rules na yon. Ngayon, matagal na yung rules na yan. 18th Congress, 19th Congress, yan na yung ginagamit. In fact, yan na rin yung ginamit noong mga nakaraang mga impeachment. Kaya, wala na talagang yung impeachment na yan, ginamit na yan ng maraming beses at inadapt ng 20th Congress na Senate. So, na talaga, at within sa power ng Congress ang paggawa ng rules. At ano yung nakalagay sa rules?
nakalagay sa rules na kapag pumasa na sa sufficiency in grounds, pwede nang mag-conduct ng hearing to determine probable cause at pwedeng gamitin ang compulsory processes. Ang ibig sabihin ng compulsory processes na yan yung sinasabi nating subpina. Compulsory process ang tawag na yung mga abogado. Nakalagay yan dun sa rules. Pwedeng gamitin ang compulsory processes to compel the production of documents or evidence and the attendance ng mga persons na gustong mag-appear. Yun. Nakalagay yan sa sa house yan sa house. Kaya ano naman ang inaano diyan? Nandoon naman sa rules yan eh. Ngayon, mayroon bang grave abuse of discretion diyan? Alam mo ang pinakamagandang sinabi ni Adolf Ascona at kahit ni retired Senior Associate Justice Carpio, kahit pa mayroong nakikitang abuse, kung hindi naman yan grave, hindi pwedeng makialam ang Korte Suprema diyan. Hayaan na muna yan na gumulong yung impeachment. Natural, may makikita ka habang gumugulong ang impeachment, may makikita kang medyo mali, medyo hindi nasunod, mga ganon. Pero hindi ka pwede mag-intervene habang nangyayari yung proseso. Habang nangyayari. Unless na may grave abuse ng ginagawa, parang sabi nga ni sobra na talaga. Grave Grave. At hihingi ka na ng intervention ng Korte. Ibig sabihin, hindi inaksyonan ng Korte Suprema yung TRO. Ibig sabihin, hindi nila nakikitang grave. Grave. Ano yan? Kaya tuloy-tuloy na tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.